mananatili pa rin ang problema. Dahil ang problema talaga sa korupsyon, Marcos Jr., nasa genes na po nila yan. Talagang dugong magnanakaw ang angkan ng Marcos. At napakadami ng desisyon ng Korte Suprema, desisyon ng Swiss Court, at desisyon ng American Court na yan po ay katunayan, katotohanan at hindi paratang lamang. Sige nga, Marcos Jr. ay yung pamilya, magnanakaw, sue me for cyber libel. Sue me. Papakita ko sa iyo yung mga Supreme Court decisions. Papakita ko sa iyo ang desisyon ng Swiss courts. Papakita ko sa iyo ang desisyon ng mga American Supreme Court. Magnanakaw ang mga Marcoses. Mamamatay tao ang mga Marcoses. Torturer sa mga Marcoses. Ang mga Marcoses responsable sa mga dukot. Sue me for libel. And I will prove it with court records. Kaya kayo, mga kababayan, huwag kayong lalamig ang ulo dahil tatanggalin lang si Tambaluslos. Yan ay dahil ayaw nila na ang galit ng taong bayan mabaling sa kanila. At dapat lamang na sa kanila mabaling ang galit natin dahil sila pa rin ang responsable sa korupsyon. Dahil nga binili nila ang mga boto para patalsikin si Inday Sara at kung speaker lang ang papalitan, asahan ninyo, gagawin at gagawin pa rin nila yan dahil hindi nila papayagan na magkaroon ng tsansa ang VP Sara maging presidente sa 2028. Sisirain at sisirain nila, susubukin pa rin nilang patalsikin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Kaya wag na magbago mga isip, ipatuloy na ang init ng ulo, lumabas na sa lansangan at isigaw, tama na, sobra na, alis dyan Marcos. Angkan ng magnanakaw, angkan ng mamamatay tao, angkan ng mga nagdedesperasido, angkan ng mga torturer. Sue me and see you in court for everything I have just said, Marcos Jr. At siyempre, nandiyan pa rin ang katotohanan na as early as yung iyong pag-aaral sa Oxford na hindi ka naman natapos, nalathala na ikaw talaga ay gumagamit ng cocaine at tagabili pa ng kilo ng cocaine para sa iyo sarili at para sa iyong mga barkada. So hindi ka lang corrupt, hindi ka lang mamamatay tao, hindi ka lang torturer, ay ayun, meron pang lahat-halang kwento sa Rolling Stone na ikaw talaga ay bangag at sinabi rin ni Presidente Duterte na ikaw ay bangag, sinabi rin ni Angels Morales na meron siyang confidential agent na ikaw ay bangag, sinabi rin ni Cathy Binag na ikaw ay bangag. At dahil ayaw mong pasinungalingan yan sa pamamagitan ng hair follicle test, ayan po, yan siguro po ay prueba rin na ikaw talaga ay bangag. So, mga Pilipino, bakit pa tayo papayag na angkan na magnanakaw, mamamatay tao, torturer, desperasido, at bangag ang mamumuno sa ating bayan? Ang kailangan po natin, solusyon. At kapag yan, ang nakaupo, ang nakaluklok sa pinakamataas na pwesto, ay bangag, magnanakaw, etc., etc., wala na po tayong pag-asa makaahon sa ating mga problema. Magalit na kayo! Kayong tunay na soberenya, lumabas na kayo, tama ang ginagawa nyo na ginagamit yung internet, pero hindi po yan sapat. Ang real politics, hindi sila mababahala hanggang hindi nila makita yung dami ng mga taong nagagalit sa internet sa kalsada, sumisigaw, Marcos resign, Marcos resign, Marcos resign. Pero na po. Para po sa ating mga sarili, para sa ating mga anak, para sa ating mga apo, sama-sama na ba tayong lumabas sa lansangan at isigaw, Marcos resign, tama na, sobra na. Last Friday, ang sabi nga natin, ihuhulog si Saldico. Bakit? Hindi po original ang katayuan ni Saldico sa krisis, sa iskandalo
sa anomalyang ito. Dahil bago pa si Saldico, in the most recent history, wag na po tayo magpakalalim-lalim, baka hindi na po naabutan natin yung ibang mga personalidad doon. Yung recent history, nung panahon noon ni Noynoy Aquino, ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang nasa sentro po ng kontrobersiya, korupsyon, anomalya sa PDAF, yung pork barrel po ng mga mambabatas, ay si Ginang Janet Lim Napoles. Tatandaan niyo yan? Yung PDAF scam, yung pork barrel scam, na ang sinasabi niya, hindi siya pwedeng kantiin. Dahil pag siya'y kinanti, kakanta siya. At pag siya'y kumanta, long playing ang album niya at babagsak ang gobyerno. Ganyan po ngayon ang katayuan ni Saldico. Anong nangyari kay Janet Lim Napoles? Kinanti ba? Bumagsak ba ang gobyerno? Nakakulong. Inihulog, inilaglag nung mga nakinabang sa kanya. Gamit yung mga NGO, yung mga foundation, yung mga senador na nakinabang. Yan ang delikado, Dante, Senator Dante Marcoleta. Mag-iingat ka dahil meron pang mga remnants. May mga natitira pa dyan sa Senado na nakinabang sa PDAF scam ni Janet Lim Napoles. Nandyan, kasama mo, mag-iingat ka, baka sadyang ligawin ang Blue Ribbon investigation mo. Dito na naman, sa kahalintulad na anomalya na pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. No? Mag-iingat ka, Senador Dante Marcoleta, baka sadya kang iligaw o harangin ang gagawin mong investigation, pero I assure you, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino na sukang-suka na sa talamak na korupsyon na nakikita natin sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Banggitin po natin para fair, kawawa naman itong magkapatid na Christopher at Saldico. Meron din nung nababanggit, ang pinakamalaki nakakuha ay yung legacy construction. Yung legacy construction. Dapat yan, by now, I was told na nakapag-issue na ng invitation pa lamang ang Blue Ribbon sa mga sa tingin nila ay dapat makaupo doon sa Blue Ribbon Committee hearing upang matunton ang anomalya dito sa ating flood control funds. So nandyan po yung SunWest Construction and Development Corporation, nandyan po yung Highton or Highton Construction and Development Corporation, nandyan po yung sa Tagapasig, yung St. Timothy, ba? Yung Diskaya. Yun po hina-highlight. Pero atras po tayo ng konti doon. Kinakailangan we proceed with caution. Bakit nila dinidikdik yung isang yun? Nandyan din naman yung SunWest. Nandyan din naman yung Highton. Hindi ko sinasabing inosente yun. By all means, habulin po natin. By all means, dikdikin ang Blue Ribbon. By all means, panagutin. Subalit, syempre, nandyan yung SunWest Construction Corporation and Development Corporation, SunWest Construction and Development Corporation, Highton Construction and Development Corporation, nandyan din yung Legacy Construction Company or Corporation, nandyan din yung St. Timothy. So napakarami po nila . Huwag natin silang lulubayan. But atras po tayo ng kaunti. Hindi ba noong Pebrero, merong isang tulay na bumagsak diyan sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela? Kailangan hagipin natin lahat. To be fair, if it will be, the investigation of Senator Dante Marcoleta bukas ay magiging impartial, magiging objective. And speaking of objectivity, transparency, accountability, magbalik tanaw po tayo noong Pebrero, itong taong ito. Matatandaan po ninyo, lalo na yung mga taga-Isabela. Di ba bumagsak yung Kabagan Santa Maria Bridge, Isabela? Ano naman ngayon, iba naman ang pinag-uusapan dito, yung tiba-tiba sa bahay. Hindi po, related po ito. Sapagkat yung Kabagan Santa Maria Bridge, dyan po sa Isabela, ang halaga po niyan ay 1.2 billion pesos. No?
1.2 billion pesos tapos bumagsak, nag-collapse. Meron bang nakasuhan? Nanagot ba yung kontratista? Yung kontratista ay yung RD, Interior Junior Construction. No, RD, Interior Junior Construction. So, the RD Interior Junior Construction is in the same league as those of mentioned in recent reports, even ang tanggapan ng Pangulo ang naglabas. At nandun nga po yung SunWest Construction and Development Corporation, prominente, aliado ito ng Marcos administration, yung Highton Construction and Development Corporation. Kasali po yan doon sa mga nababanggit. Subalit, kaya nga po yung ating word of advice kay Congressman Saldico, mukhang ihuhulog ka rin, kagaya ng ginawa nung administrasyon noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nung kapanahunan niya kay Janet Lim Napoles. Alam ho ninyo, sa ganito kalaking mga korupsyon, wala pong indispensable dito. Laglagan po ito. So sa Saldico, habang may value ka pa, maliit, pero palakihin mo yung goodwill mo. Habang may value pa yung sasabihin mo, habang may value pa yung ilalahad mo, habang may value pa yung ilalantad mo sa sambayan ng Pilipino, now is the time to do it. Sapagkat pagka malinaw na sa'yo na ikay inilaglag, ikinasuhan na, makukulong ka rin, kahit anong sabihin mo, pagtatawanan ka na lang ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kaya mo na lang gagawin yung paglalahad mo kung maglalahad ka man dahil nagkaipit-ipit ka na. Ngayon, nandyan na lahat ng senyales. Unang inilaglag, yung USEC ng DPWH, yung Robert Bernardo. Tingnan ho nyo yung pattern na. Ang problema kasi ni Bongbong Marcos, nagpahayag sa sona niya. Nagpasikat ba? Na mahiya naman kayo. Sabi niya, pananagutin ang mga nagnanakaw sa GAA. Paliliwanag ko sa inyo kung bakit ito'y tatago sa Office of the President. Linalaglag na yung sa tingin nila mga pwede nilang ilaglag at ihulog. Nagsimula kay Yusek Robert Bernardo. Sinasabi nila napakarami na raw kinita, napakalaking pera na, napakayaman na. Hindi kakayanin ng isang Yusek Robert Bernardo na solong lakad lang niya ito. Bakit siya lang yung linaglag? Para magkaroon lamang ng semblance na naglilinis ang pamahalaan ni Marcos Jr. Di po. Ang sinunod pong pinangalanan dyan, congressman ng party list, si Edwin Garjola. Pinangalanan po yung Edwin Garjola. Yan pong pangalang yan, lumulutang na since way back noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pagkatapos po ni Congressman Edwin Garjola, lumabas naman itong SunWest Construction and Development Corporation. Na pag-aari, ang incorporator ay si Saldico prior to his, bago po siya nag-divest. At ngayon po, yung kapwa niya, incorporator, founder, si Christopher Co, na kapatid niya, meron pa yung Highton Construction and Development Corporation. Naglalaglagan na po sila.